Hi guys! Welcome and welcome back to my channel. So in this video ay i-review natin ang isang lengthy application na kung saan bagong-bago na naman sa Google Play Store. And ayon sa kanila ay nagpapautang daw sila up to 100,000 pesos. And only one valid ID ay approve na tayo sa kanila. And pay easily, ayan. And before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, siguraduhin mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa aming videos and tutorials. And of course, mapabilang din kayo sa mga upcoming na pag-giveaways natin. Alright, welcome and welcome back sa ating channel. So, yun na nga, in this video ay re-review natin ng isang lending application na kung saan bagong-bago na naman po sa Google Play Store, mga kaibigan. And sila daw ay nagpapautang up to 100,000 pesos. Ayan. And sa kanilang ads guys, ay isang valid ID lang ang gagamitin, ay pwede na tayong ma-approve sa kanila. Ayan. So, walang iba ang application na ito ay si PXT Loan Online Loan. So, ang daming loan. PXT Loan Online Loan. Ayan. And powered by PXT Lending Investors Incorporated na meron po silang 4.8 stars and 2,000 reviews. So, napakabagong application nga ito mga kaibigan. Ayan. So, pwede natin i-download sa Google Play Store but no muna kayo guys. Tapusin ang video ito para malaman nyo kung goods ba silang utangan or hindi. Ayan. So, let's go guys. So, i-download nga natin sila and pagbukas ng application guys is, sabi dito, permission sa ating camera, installed application, SMS, device, ayan, and contact directory or yung ating phone number. Ayan, so, i-click na natin yung box and then agree natin. So, bubungad sa atin yung ating pwedeng utangin daw as first timer. So, sabi dito, no extra fees, get the full amount as fast as 3 minutes. Wow! So, maximum loan of 50,000 pesos and term of 90 days to 210 days. Ayan. And sa baba niya guys ay mapapansin nyo and sa screenshot guys na meron yung logo ng SEC. Ayan. National Privacy Commission and yung AMLC. So, mukhang legit nga sila guys kasi meron dito. But, hindi po tayo mapagsigurado guys. Kailangan panoorin patapusin ang video ito. Kasi ako ang nag-download para sa inyo, para hindi naman kayo magbigay ng mga ID nyo, mga information. Kasi nga, hindi tayo nagbibigay basta-basta ng mga ganong information. Anyway, back to the video guys. So, click natin yung apply now. And here ay maghihingi sila ng phone number and yung password po natin. Ayan. So, verification code. And after which guys, ay ko-continue na natin. So, babalik tayo sa dashboard. And then, click ulit natin yung apply. And in here guys, ay tatanungin ang ating mga basic information. Ayan. So, sa personal information, so, usage of loan, and ayan sa screenshot guys, education, background, and marital status, number of children, residence, detailed address, residential ownership, and then sa baba niya guys is yung contact information. Ito yung ating email, Facebook link. So, Facebook link guys. So, kailangan yun guys. Hindi yun optional. And then, Viber phone number. However, yung backup phone number or another number natin na ay optional guys. And then, continue na natin guys. And in here is yung ating job information. So, sa job information naman guys, tatanungin dito ang ating industry category, company name, working experience. So, kailangan ng pay 1 and pay 2 or payday 1, payday 2. And then, monthly income, company address, detailed address. Next, guys, ay ang ating industry category, self-employed or kung anong work natin, ganyan. So, next natin, emergency contacts naman. So, sila ay nangangailangan lang sila ng 4. Ayan. So, 4 na contact references. Ayan. So, magbibigay lang tayo ng 2, but may extrang 3. Hindi po pala 4, kundi 5 na contact references. So, mandatory yung 2, but mag-a-add po tayo ng extra na 3 na contact reference dito guys.
So, ilagay ang name, phone number, and then relation. And then after which, guys, next na natin. So, dito na tayo sa identity authentication or yung pa-picture sa ID and yung pa-selfie po natin. So, facial recognition. And then here is yung mga ID na pwede sa kanila. So, andyan sa screenshot, guys. UMID ID, passport, driver's license, SSS, PRC, postal ID, and yung national ID po natin. So, ilalagay natin yung document na ID number sa baba, and then first name, last name, middle name optional, guys. So, pass doon tayo, and then gender, and then yung birth date, guys. Okay? So, after which ay next na natin siya. So, here is yung pa-selfie nga na sinasabi ko. So, meron yung mga instruction kung paano tayo mag-selfie dito. So, move away, blink, ganyan. Look right and left, ganun. Okay? So, next na tayo. So, here is yung certification na. Kung tapos na tayo sa mga requirements, mga ID, mga pilapan na mga kung anik-anik na information. So, here na, naka-check na sila, basic information and identity, authentication. So, click na natin yung submit. Ayan, guys. So, allow PXT loan to send and view SMS messages. So, i-view nila yung mga SMS messages natin. So, beware, guys, sa mga gustong sumubok sa loan application na ito na titingnan nila yung mga SMS messages natin or yung mga text natin sa ating phone number. Ayan. So, click natin yung allow. Malamang, kasi pag don't allow, hindi siya magpupush through. So, allow natin, guys. So, submitted successfully. Your loan application has been submitted. Keep your phone on. We will your loan application is under review and you can withdraw your money after approval. So, sabi dito na magre-rate daw tayo sa kanila. So, wala pa yung amount pero magre-rate daw tayo sa kanila. But for me, in-X ko na lang siya. So, click natin yung X na ganun. So, makikita niyo sa screenshot, guys. Ayan. So, under review. Ayan. Under review pa siya. And nag-antay po ako ng medyo matagal. Sabi nila 3 minutes, guys, diba, nung sa umpisa ng application. Pero nagantay po ako and inantok na ako sa lahat ay wala pa po siya. So, nung ni-refresh ko after 2 hours, ay ito na siya. Yan. So, didn't pass the review. Ayan. So, buti na lang at hindi po tayo na-approve dito, guys. Kasi nga, parang red flag siya. And nung mabasa ko pa lang yung sinasabi din doon na Facebook link is medyo red tag na siya. But anyways, meron dito yung feedback. Ayan. And hindi po ako nag-feedback, hindi na ako naglaan ng time kasi nga hindi naman po natin tinignan or hindi natin nakita kung magkano yung ating utangin sa kanila. So, yun guys, ang masasabi ko lang sa PXT loan, online loan application na ito ay hindi po siya recommendable, mas lalo na sa mga nangangailangan talaga ng emergency fund. Ayan, kasi it takes time talaga. Buti kung ma-approve ka, paano kung hindi ka po ma-approve? Diwali lang din, ganun. So, ayun po guys, ang ating nasilip na loan application for today's video, and I hope na nakatulong sa mga naghahanap ng utangan ngayon. And kung gusto nyo na mga legit na application ay maglalagay ako sa comment section below sa mga legit na talagang inutangan ko and long term sila and hindi sila naghaharas. Ayan. So, thank you for watching guys and see you again on my next one. Bye!